Hi mga ka-Vision! Magandang araw sa inyong lahat. This is Pastor Angie from Vision Church Central, and today we are about to share to you on how to do live streaming on a church setup and on a room setup. So take note lang po natin na live streaming is not a replacement for physical corporate worship. Ito po ay makakatulong lamang po sa ating mga pastors para maka-reach out ng marami pang tao na mga hindi pa nakakapunta lalo na sa ating pong church as of the moment. So ang live streaming po ay ginagawa natin so that we can expand and still do the mission that God has set before us and before the church. So take note lang din po, reminder lang po na this is just a basic live streaming setup. Hindi po ito yung professional live streaming na magagara yung mga gamit. So ang mga devices po na ginamit po or ipapakita po namin sa inyo ngayon ay mga madadali lang pong mahanap. So this is available online sa mga palipaligid natin at pinagsama-sama lang po ito at nakita naman po namin na maganda naman po yung kinalabasan. So today, ang mag-share sa inyo nan ay ang ating pong multimedia head dito sa Central, si Sir Jeff. So mamaya makikilala niyo po siya. And of course, assisted by Stan. So tingnan po natin, nawa ay makatulong po ito sa ating lahat. So, hello! Ako po si Sir Jeff ng Vision Church Central, and today we will be sharing to you yung setup namin personally dito sa Vision Church Central kung paano namin niraran yung aming live stream. So, before we dive into the technical aspect ng live stream natin, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga components na kailangan natin isaalang-alang when it comes to live stream. Unang-una na dyan, syempre, internet connection. So, when it comes to your internet connection, pwede naman tayo mag-connect through Wi-Fi, wala namang problema doon. Pero I personally preferred na i-connect nyo yung devices ninyo or yung live stream ninyo through a LAN cable or to a wired connection. Mas mainam kasi yun kasi may iwasan natin yung mga signal interruptions when it comes to using Wi-Fi or wireless connection sa internet ninyo. And again, syempre, meron tayong, alam niyo naman sa Pilipinas, medyo mabagal yung internet natin. So, meron tayong mini-maintain upload and download speed. So, take note of that. And, syempre, depende rin sa area natin kung malakas at mabilis yung internet natin. And, as much as possible, kung wireless connection yung gagamitin ninyo, tanggalin nyo muna lahat ng mga nakakonect. I-block nyo muna lahat ng mga devices na nakakonect sa Wi-Fi ninyo. At ang tanging iiwan nyo doon is yung live stream connections ninyo. Para hindi tayo magkakaroon ng mga lagging. Kasi makikita nyo dyan, maganda yung quality nung live ninyo in your monitor, pero pagdating dun sa mismong live ninyo sa Facebook or sa YouTube, nagde-decrease yung kanyang quality or yung video quality. Bakit? Kasi mabagal or mahina na yung internet connections ninyo. And another thing na mapapansin nyo, minsan, kung nakakapanood kayo ng ibang live stream, nade-delay yung audio. Nauuna yung video, tapos de-delay yung audio. Cost pa rin nun is, again, internet connection. So, pag nagkakaroon kayo ng problemang ganon, better check yung mga nakakonect na devices dun sa internet ninyo. At kung may mga internet connections kasi na limited yung bandwidth, so ibig sabihin, kapag maraming nakakonect na devices, the more na mas naglalag. Kaya tanggalin nyo muna yung mga ibang nakakonect pag magla-live stream kayo, itira nyo lang yung nasa live stream ninyo. Second, kailangan natin ng mga inputs. So, una, internet connection. Pangalawa, inputs. Ano yung inputs natin? Yung camera natin, yung microphone natin, yan yung mga inputs natin. Which is the basic. Kailangan meron kang camera na magka-capture nung video mo at meron kang microphone na magka-capture naman ng audio mo. Okay? Mas mainam na mag-invest or medyo paglalaanan nyo ng priority is yung audio ninyo. Kasi mas maganda or mas mainam na malinaw yung audio kahit hindi ganun kalinaw yung video. Kasi mas madali tayong makakapakinig eh. Kumbaga, mas matitiis natin na malabo man yung video pero malinaw yung audio natin. Naririnig natin ng malinaw yung message nung ating mga pastor. So, didiscuss ko yung mga iba't ibang camera inputs. So, pwede kayong gumamit ng mga camera. So, sa amin kasi gumagamit kami ng video cam or camcorder.
which is the best way. Ngayon, kung syempre hindi naman tayo ganun lahat makakapag-provide ng video camera or ng camcorder, pwede may mga options po tayo. Pwede tayong gumamit ng DSLR. So when it comes to DSLR, ang magiging problema lang natin doon is the power source or yung battery. Unlike the camcorder, yung video cam, meron siyang AC adapter na pwede natin i-connect sa outlet or sa power source para hindi siya malolobat. Unlike sa ating DSLR, ang DSLR natin kasi battery pack siya. So once na nalobat to, putol lang live stream nyo. Okay? So bibigyan ko kayo ng technique kung ito lang talaga yung meron kayo. Bigyan ko kayo ng technique kung paano at least hindi mapuputol yung live stream ninyo. Tuloy-tuloy pa rin naman siya. At the same time, pwede nyo palitan as long na meron kayong backup na battery pack. Pag wala, resort tayo to option number 3. Option number 3 is to use, alam ko naman na meron tayong lahat nito, to use our Android cell phones or iPhones as your external camera. Pwede yun. Pwede natin gawin yun. I-connect natin into our devices or in our processor or laptop or PC natin. Okay? So, mamaya i-discuss natin yan. When it comes to audio capture, meron tayong mga microphones na pwedeng i-directang i-connect kung merong microphone input yung inyong laptop or yung inyong desktop. Karamihan ng mga desktop, meron naman siyang microphone input. Meron siyang line in. Pwede nyo dun isaksak yung input ng microphone ninyo. Yun ay kung room setup kayo at ang kailangan nyo lang naman ay microphone and camera. Okay? Tapos, kung kailangan nyo pa ng monitor or headphones, makakokonect nyo rin siya dun sa laptop ninyo or dun sa desktop ninyo. If in case gusto nyo mag-connect ng multiple audio inputs, hindi natin magagawa yon directly from your inputs, from your microphones, kung 3 microphones gamit ninyo, and instruments, gagamit kayo, hindi natin yung may input sabay-sabay lahat sa desktop. Gagamit na tayo ng mixer. So when it comes to mixer, tuturo ko sa inyo later kung paano natin i-connect yung mixer natin into your live stream setup. Okay? So, in the basic setup, pwede na i-directa yung microphone if you have any microphone, basta meron siyang 3.5mm na connection, just like. So, etong connection na to, pwede na itong direkta kasi meron siyang 3.5mm na connection papunta dun sa audio jack. Then, dito nyo ikakabit ngayon yung camera yung microphone ninyo. So, then, isa-select nyo na lang yung input device ninyo dun sa PC ninyo. Yun ay magiging output ng audio ninyo through microphone. Okay? So, again, una is internet connection. Pangalawa, inputs. So, yan yung mga ipe-prepare natin. Pangatlo, kailangan natin ng device kung saan tayo magla-live stream. Laptop or PC. Bakit laptop or PC? Sabi ko nga kanina, typically, yung live stream natin, kaya natin gawin yan sa mga bahay-bahay natin using our Android phones. So, wala na tayong problemahin doon kasi nasa Android phone na lahat. Camera, input, tsaka yung mismong processor, yung phone na device natin, yun na mismo magpa-process ng live stream natin. Ang disadvantage lang, kapag direct live stream ka from your cellphone, hindi ka makakapaglagay ng graphics, hindi ka makakapaglagay ng text, hindi ka makakapaglagay ng verses, kasi direct ka na nagla-live stream from the phone. So, if you want to put some infographics, yung mga images, yung mga text, kung gusto mo maglagay nun, gagamit tayo ng live stream software, which is yung fourth na kailangan natin i-prepare or yung fourth na component na pinaka-importante in live stream is the live stream software. Ang ginagamit natin in our church, ang ginagamit namin is the OBS kasi yun ang free live stream software na kadalasan natin ginagamit. Yun ang sa tingin ko, para sa akin, yun ang madaling gamitin at madali na pag-eksperimentuhan. And siya, user-friendly naman siya. Okay?
So, yung balik lang ako konti dun sa laptop and PC. Make sure na yung RAM niya magre-range sa at least 8 gig memory or RAM. Kasi hindi lang yung OBS yung magra-run dun sa device ninyo. Hindi lang yung Google Chrome or yung Facebook yung magra-run dun sa live stream ninyo. Magra-run din kayo ng PowerPoint. Magra-run din kayo ng sabihin natin ng mga videos. So, ibig sabihin, lahat yun i-carry nung device ninyo. Kaya yung device ninyo, pag hindi siya ganun ka-powerful or hindi ganun kataas yung memory RAM niya, magi-start siyang mag-lag. Mag-freeze yung mga programs ninyo. Magugulat na lang kayo, hindi na gumagalaw yung video. Magugulat na lang kayo na kumbaga nag-i-stutter yung sound kasi hindi kayang i-process nung PC or laptop niyo. At least 8 gig. Yun yung parang advice ko, 8 gig. And kung kailangan i-upgrade yung RAM ng inyong PC, i-upgrade natin talaga yun into 80 para maiwasan natin yung lagging and yung freezing ng mga programs natin. Eh, yung Google Chrome, mas malakas pang gumamit ng memory yan kaysa Vida OBS. Yan ang masasabi ko kasi mataas ang ang memory consumption niyan. And also, nagra-run pa dyan yung Easy Worship natin. So, malakas din yung sa memory. So, magta-traffic yan. So, mapupuno yung memory. That will cause freezing. Kaya minsan makikita nyo, ba't nag-freeze? Or bakit hindi na gumagalaw yung video? It's because hindi kinaya nung machine natin. Okay? Okay guys, so makapansin nyo paano yung audio ko kasi ginagamit ko yung built-in microphone nung video cam namin. Yan yung ginagamit ko pang record. So, ganyan din yung audio na makukuha ninyo from your cameras papunta dun sa live stream setup ninyo kung hindi kayo gagamit ng mixer. So, pwede niyang makapture pati yung ingay. So, nakaka-capture niya yung ingay nung electric fan ko, makaka-capture niya yung ingay nung ambience or nung environment ko. Kasi built-in mic siya. Kung i-redirect natin ang gagawin kasi natin ngayon, i-redirect natin yung audio niyan papunta dun sa mga audio, tawag dito, sa mga audio devices na meron tayo. Pwede yung mga microphone, tapos ganito yung connections, pwede yun. I-connect natin yun. So ngayon, malinaw naman yung audio ko, malinaw yung boses ko. So, i-try muna natin na i-set up lahat from the scratch para masundan nyo ako. Okay guys, so ipapakita ko sa inyo yung gamit namin video cam. I-video ko siya gamit yung phone ko kasi hindi nyo makikita gamit namin yun. So, ito yung aming video cam. Huawei Kastan. Yan. So, ayan yung aming video cam. So, makikita ninyo na ito. Ayan. So, makikita nyo agad yung aming tawag dito yung monitor. So, sabi ko kakainaman ng video cam, meron siyang direct output ng meron siyang direct AC output. Naka-connect to doon sa ating AC output. Ayan. So, pwede mo siyang i-connect papunta dun sa saksakan o sa power source natin para hindi siya malulobat. Gagamitan naman natin yan ng OBS. So, paano natin ipapasok yung OBS, tong camera na to, dito sa OBS. Okay. So, kailangan natin ng tinatawag natin video capture device. So, ito yung video capture device natin. Dito mo i-focus tan. So, itong video capture device natin na to is the SCAP USB 3.0 na 1080 FPS video capture device. So, nabili lang namin to sa Lazada. Sa around 3,000 something. So, ito yung ginagamit namin. Bakit? Kasi one of the main issues ng pagko-connect natin ng mga digital cameras, camcorder into laptops or into PCs is yung driver compatibility. Pwede mo naman siya i-direkta kasi in that case, yung video cam namin na yan is or can be connected via HDMI connectors. Kaso kailangan mo ng drivers. Ngayon yung drivers minsan, pag hindi compatible yung system mo,
or yung unit mo doon sa driver nung camera na gamit mo, nagkakaroon siya ng lagging ng video. Makikita nyo parang blurred yung image. Pag nilipat mo, hindi siya yung naka 60 fps. That's why gumagamit tayo ng video capture card. Okay? Try namin ilagay sa description yung link kung paano kayo makakabili nito. Bakit kailangan natin ito? Kasi from the signal of HDMI, kukunin natin yung video nung kunin natin yung video nung etong camera natin dito. Okay, so from HDMI output, kukonect natin to dito. Makikita nyo, ayan yung signal niya. Ipapasok natin doon. Ayan. Para mapasok natin yan doon, connect natin yung HDMI input. And most of the cameras, DSLR, camcorder, HDMI ang mga ang mga outputs nila. So, i-out natin sa HDMI, magiging HDMI regular. Ito. Tapos, ikakabit natin siya sa video capture device, HDMI in. Kasi, i-in natin siya dun sa ating, sa ating OBS. So, pag in, ayan. Then, may USB port ako dito. Yan naman yung magko-connect sa atin from USB connections. Ayan. I-connect natin dun sa laptop natin. Etong kabilang dulo. Okay? So, connect natin dito sa laptop natin. Ayan. So, pag nakakonect na yan, ito yung video camera mo. Tapos, nakakonect siya dito sa box natin. Tapos, from this box, i-connect natin sa laptop natin. Ngayon, i-run natin yung OBS natin. Okay, so in our OBS, makikita nyo ganito yung setup ng OBS ko. So ito yung preview, ito yung program. So dito natin makikita lahat ng nila-lives natin on the yung live stream natin na binabroadcast natin. So on the scene, para ma-add natin yung camera na kinabit natin dito sa laptop natin, add sa sources, video capture device, okay. Unang lilitaw is yung available na inputs niya, which is yung sa akin is yung video cam ng yung webcam ko. Ayan. So syempre di ko gagamitin yan kasi laggy. Ayan. Blurry yung image. Ang gagamitin natin yung S-Cap capture. Ayan. So, hi. So, yung S-Cap capture is 60 fps, kaya makapansin nyo, fluid yung movement. Ayan. So wala akong makikitang blur. Lalo na kapag may ilaw, medyo madilim lang kasi dito. Pero pag may ilaw, mas malinaw siya as a normal camera. So, okay lang natin yan. Pagka okay, lilitaw naman na dito yan sa ating preview. And kapag gusto mo siyang i-out, fade mo lang siya. Yan na yung lalabas sa broadcast nyo. Ako na. Yan. Kasi pinid ko na. Okay? So, dito sa setup na to, makikita nyo yung mic ko, ang kinukuhanan niyang sources pag pumunta kayo sa audio, settings, tapos punta sa audio. Ang kinukuhanan niyang audio is yung digital audio interface ng S-Cap. Ibig sabihin, yung audio ko nanggagaling doon sa microphone ng aking video cam. Kaya mapansin nyo, sinasakop niya yung audio pati yung environment, lalo na kung walang naka-line in sa kanya na microphone. Ngayon, ayaw natin ng ganitong audio. Hindi natin gusto yung ganitong audio kasi bukod sa medyo malabo siya, hindi siya ganun kalinaw. At the same time, ang daming mga unnecessary noises na makaka-capture nung video ninyo. Kaya yung gagamitin natin, i-connect natin siya sa mixer. So most of the problems na na-encounter namin nung nagsasetup kami is talagang audio. Andiyan ang mga static. Okay, nandiyan yung mga peaking ng mga audio, yung sobrang lakas. Alam mo may pumapalakpak. Andiyan yung mga static, andiyan yung mga necessary noises, andiyan yung hiss sound, yung malakas minsan, ganun. So nandiyan lahat ng problema natin. Pakakabit natin yung laptop natin, yung audio na laptop na kukunin natin dun sa mixer natin. So ito, yan, pakita mo ito. Kabit natin to output ng mixer.
So kung may mga additional auxiliary kayo, pwede nyo gamitin yan sa computer, sa output ninyo kung ayaw nyo ng stereo. Para at least naka-house pa rin yung mga audio nyo. Basta ganito yung connection nyo 3.5 mm dun sa audio nung or sa microphone ng laptop nyo. Okay, so yung nagra-run na tong audio signal na to is from the SCAP card. Ibig sabihin yung audio source natin nanggagaling sa videocam. So ngayon from videocam, ang gusto natin mangyari yung audio source natin manggagaling sa laptop. Okay, na nakakonect sa mixer. Na yung mixer, meron akong input na microphone. Pakita mo yung microphone sa. Ayan. So, dito gusto kong manggaling yung audio ko para pumasok sa aking laptop. So, para mangyari yon, settings, papalitan natin yung audio source natin. So, sa settings, punta tayo ng audio. Tapos, instead of digital audio interface, SCAP kasi yan. So, yan yung audio na nanggagaling sa ating camera. Instead of that, gagamitin natin sa audio na nanggagaling sa ating mixer, which is ng microphone na Realtek Audio. Apply. Okay. Hello, hey, sound check. Oh, masyado malakas. Hello, hey, sound check. Hello. So, ngayon, yung audio na So, yung audio na nanggagaling ngayon, yung audio ngayon is nanggagaling ngayon sa microphone ko. Pumapasok sa mixer ko, ngayon pumapasok sa aking OBS, which is mas malinaw na ngayon and mas solid and mas clear kasi napaprocess na siya o meron na akong microphone talaga na malinaw, di ba? Hindi na siya yung katulad ng masyadong maraming mga sound na makukuha, lalo na kung di naman ganun kaganda yung microphones niyo. So dito, ito na yung sound na makukuha ninyo gamit yung microphone niyo. And pwede pa kayong mag-input, pakita mo ulit yung mixer, pwede pa kayong mag-input ng kung ano-ano pang mga instruments doon sa inyong tawag dito, sa inyong mixer para mailabas nila dito. So may instruments kayo, doon nyo i-input lahat at ilalabas ngayon lahat ng audio dito sa bagong source ng audio, which is yung mixer ninyo. Ngayon, ang cons kasi nito, kapag ganito yung connections ninyo, prone siya sa statics, prone siya sa humming, prone siya sa mga tawag dito, sa mga hiss sound. Yung mga hiss sound na yan, tsaka yung bugan ng boses sa tawag dito sa microphone, minsan hindi makontrol. So, isa sa mga pwede nyong advanced setup na pag-isipan is ipadaan from the microphone papasok sa mixer and from mixer into an audio interface. And from an audio interface papunta sa ating laptop. Kasi yung audio interface, ang ginagawa naman nun, from the connection of the analog o yung 3.5 mm or kahit na yung 1/4 inch na connector ninyo, i-connect nyo yun sa isang audio interface. Tapos yung audio interface nyo, i-convert naman yung connection na yun into a USB, which is a digital signal. So ngayon, kapag naka-digital signal yung audio niyo, mas malinis pa kaysa dito sa audio na meron ako. Ang cons kasi nito, pag masyadong maraming instruments, masyadong maraming channel, sound inputs dun sa mixer ninyo, isa lang yung dadaanan niya papunta sa, lagay mo dito saan, isa lang yung dadaanan niyang kable, ito lang, lahat pupunta sa laptop ninyo. Lahat ng sound na yun, keyboard, drums, gitara, lahat yon. Pero kung room setup lang, okay na to, walang problema. Pwede nga direkta tong microphone dito sa sa inyong laptop or sa inyong PC. Kaso kung church setup tayo, sa church setup, kailangan nyo talaga gumamit ng mixer. And yun yung isa nyo makikita na problema. Pag nagsabay-sabay na yung instruments, pati yung boses, minsan natatabunan na yung boses, hindi mo na ma-level. Kasi nga, analog siya na signal. Ang tendency kasi ni analog, talagang kukuhanin niya lahat ng buo yung sound. Ang consequence nga lang nun, yun, minsan nagpipick ka, minsan nag-static yung sound mo, minsan marami siyang kinakapture na tunog. Yun, minsan hindi siya malinis. Yan gagawin natin, gamit ang audio interface. Again,
From the output, microphone, pupunta sa mixer. From mixer, dadaan siya sa isang audio interface. Actually, parang box lang yun. Wala kasi kami nun, hindi kami gumagamit nun. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung alternative na ginamit namin. Audio interface, and from audio interface, lalabas yun as a USB na i-connect nyo ulit dito sa USB ports ng laptop nyo or ng PC ninyo. Depende sa kung ano yung magiging output device ninyo. Okay? So, anong ginamit namin since wala kaming audio interface? There are some mixers na semi-digital na meron siyang USB out or USB stereo out. Meron siyang ganun. So, meron kami dito sa church. Pakita ko lang sa inyo. Okay, so ito yung isa sa mga luma namin mixer. Natagpuan ko lang to dito sa mga namin. So, itong mixer na to is the Yamaha MG166. Kung may mga ganito kayong mga model ng mixer, kasi meron siyang built-in USB out. Ayan, makikita nyo, USB out yan. So, itong kable na to, yan po, itong kable na to, nakakabit yan dyan sa ating mixer. Tapos, out yan. I-out ko ngayon yung audio signal niyan, papupuntahin ko dito. Okay? So, ayan, i-in ko ngayon dito. Okay? So, pagka-in ko ngayon dito, lahat ng papasok na tunog doon, yan, lahat ng papasok na tunog dyan, lalabas ngayon dito. Okay? So, para naman ito, lumabas mula dito, papunta dito sa laptop ko, yan, gagamitin ko naman tong USB cable. Gulo, di ba? Bahala kayo dyan. So, kabit nyo dyan. Tapos, yung other end, yung USB port. Ayan, yung USB port, lagay nyo dito. Kabit nyo dito sa USB port. So, again, in a way, ginagamit ko ngayon na audio interface itong another mixer. Kasi wala kami audio interface. Mahal pa naman na nasa 10K. 10K to 18K. Tas 30K pa yung 8 channels. So, medyo mahal siya. Meron naman pala nakatambak dito ng ganitong mixer na merong digital USB stereo out. Ito na lang ginamit ko. So, pagka-input ko dito, siya dyan, lalabas na ngayon. Yung panggagalingan ngayon ng sound ko is dito na. So, ipa-plug in ko lang to sa power source. Okay, so, makikita nyo ngayon dito sa mixer ko, gumagana na siya at nakakatanggap na siya ng signal. So, once na nagsalita ako, hello, hey, sound check, ayan, makikita nyo doon, pumapasok yung audio ko dito galing sa mic. So, nagsasalita ako dito, pumapasok audio ko doon. Okay? Pero, etong mixer ko, nakapasok dito sa laptop ko pa. Tama, ito yun eh. Etong connection na to. Yan. Okay, gusto ko ngayon, ang gagamitin ko, etong connection na to. Kasi ito, nakakonect to dito sa aking external mixer na ginawa kong digital audio interface. Okay. So, dito, ito nga yung gagamitin kong sound. So, para mapapalitan yon, balik tayo dito, let's stand. Kunan mo ulit yung OBS ko. Ayan. So, sa OBS, settings ulit. Kukunin natin yung audio source ko. Ayan. So, from Realtek, ang kukunin natin is yung USB codec, which is yung USB input na natin. Apply. Yan. So, hello. Makikita nyo ngayon mas malinis. Pag hindi ako nagsasalita, wala kayong ibang maririnig. Di ba? Mas malinis siya kasi USB digital signal na yung audio nyo. Mas malinaw, mas wala siyang static. Okay? So, yun yung setup ng audio namin and yung camera namin papunta sa OBS. So, what if kung wala naman kayong video cam, wala kayong DSLR, ang meron lang kayo ito, Android phone. So, tuturo ko sa inyo kung paano ngayon ito gagamitin nating external camera dito sa ating OBS. So, okay na yung audio nyo. Next na, ito kasi priority, kaya ito talaga pinagtuunan ko ng pansin yung audio eh. So, yung audio ko ngayon nanggagaling na digitally sa sa mixer ko, papunta sa audio interface, papunta sa laptop ko. So, okay na siya, malinis na siya, okay na rin yung quality ng sound,
pwede na rin kayo mag-input ng mga instruments papunta sa mixer, then papunta dito sa live stream nyo sa PC ninyo. Ngayon, ang next na didiscuss natin is yung video. Yung camera. Yung camera ko is, yan, yung Sony. Pero pwede naman kayo gumamit ng mga DSLR nga, digital camera. Basta as long na gagamit kayo ng yung video capture device as much as possible, talagang meron kayo nun. Para maiwasan yung lagging nung inyong video. Ngayon, kung wala talaga kayong video camera or wala kayong mga digicam, wala kayong mga DSLR, wala kayong camcorder, pwede nyo gamitin is yung phone ninyo. So, paano? Ang kailangan lang natin na application is the iRuin camera. Papakita ko sa inyo yung application na yun. So, itong iRuin camera. Ayan. Yung katabi ng ng notes ko, tsaka ng Instagram. iRuin camera, webcam, or iRuin camera. Da-download nyo yun. Free lang yun. And yung pro version nun is 250. Ang pinagkaiba lang nung pro version at saka nung mismong free camera, merong watermark yung free camera. Lumilitaw yun. Parang di ko alam kung ano yung interval ng time kung kailan lumilitaw. Pero basta lumilitaw yun na upper left corner. Ngayon makikita nyo na ito free lang kasi ito eh. Pero pwede natin gawa ng paraan yun para hindi na kayo magbayad or kung ayaw nyo bilhin yung app. Pero iRuin is 250. Tapos, i-download nyo to, install nyo sa inyong Android phone. Tapos, magda-download din kayo sa laptop ninyo kung saan kayo mag-stream ng iRuin Medcam. Pagka-install nyo rin doon, so yun yung gagawin niyo. Pagka-install nyo doon, na-install na dito, ikakabit nyo na siya. Pwede kayong kumonect via Wi-Fi, basta iisa lang yung Wi-Fi signal na kinakabitan saan nakakonect yung laptop nyo at saka yung phone niyo. Or, pwedeng gamit kayo ng USB cable. So, ito yung USB cable ko. Kung may naawa sa akin, kasi kawawa naman yung USB cable ko, kakabit ko ngayon dito yung aking ayan, yung aking phone. So, pagkabit ko ng phone, iraran ko yung iRuin. So, don't forget na kailangan yung phone ninyo is in debugging mode. So, paano mag-debug? Ayan. So, sa phone, punta kayo ng system. Ito, itong system na ito sa baba. Ayan. So, click nyo yung system. Ayan. So, makikita nyo sa system, punta kayo sa About Phone. About Phone. Ayan. So, pagpunta nyo sa About Phone, yan, makikita nyo yan. Normal na sa inyo yung, ano na yan eh, yung interface na yan. So, ang kailangan nyo gawin, i-tap ng 3 times or 5 times yung build number. So, itong build number na to, itatap nyo yan ng 5 times. So, pakita ko lang sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, kung ilang times. Tapos, input nyo yung password nyo. Yan. Ilalagay dyan that you are now a developer. Oh, astig, no? Developer na kayo bigla. Tapos, back lang kayo. Pag back nyo, pag back nyo ngayon, may makikita kayo additional option sa baba. Yung developer options. Ayan. So, click nyo yung developer options. Tapos, baba kayo. So, pag baba nyo sa developer options, makikita kayo dyan na USB debugging. Ayan. Yun sa taas. USB debugging. On nyo yan. Kung parehas tayo ng model. So, iba-iba yung model ng phone. So, explore nyo na lang yung phone nyo. Basta maka-on yung USB debugging. Pag naka-on na yan, i-restart nyo lang yung phone nyo. Kung makaka-restart yung phone niyo, okay na yun. Sa camera ko muna. Ay, sa phone ko muna. Okay guys, no. So, naka-restart na yung phone niyo. Ang gawin nyo naman is to check if naka-check yung USB debugging nyo. So, on mo lang to. Okay. Home. Tapos, connect na natin to. So, connect na natin to. Yan, dito sa ating port. Yan. Pag naka-connect na, kailangan makita nyo yung, ano na yun, yung connection na yun. Yan. Yung status na yan. Tapos, ang gagawin natin is to run yung ating iRuin webcam. Pagka-run, nakikita nyo, nag-run na siya. Ayan. So, pakita mo dun sa screen. Ayan. So, ibig sabihin, connected na yung iRuin camera natin. Pwede na natin yun gamitin yung webcam natin as yung ating webcam as yung ating Android phone as webcam. So, paano yun? I-add lang natin dito.
So, sa scene 1 tayo. Yan. Delete ko lang to. So, add ulit tayo ng camera. Pero this time, hindi tayo mag-a-add ng pero this time, video capture pa rin yung i-add natin. Pero this time, hindi na yung S-cap yung kukunin natin. Kasi wala naman tayong So, yung makikita yun, yung webcam natin. Stand! Ayan. Pero, ang kukunin natin is yung iRuin webcam. Boom! Ayan. So, iRuin webcam na yung gamit natin. Ayan. So, makikita nyo naman, okay naman yung quality nung iRuin webcam. Ayan. So, visible pa naman siya. As in, fluid yung ating video. Pwede nyo gamitin as. At pwede nyo rin ito na gamitin yung front cam. Tulad nito. Hello! Yan. So, front cam na to. Yung ginagamit ko. I-fade in ko lang to. So, pag nilabas na siya, ayan yung actual na itsura ng iRuin. Oh, grabe. Ayan. So, ayan yung actual na shot ng iRuin. Yung gamit ko ngayong external camera is yung phone. Medyo lag siya ng konti. And expected na kung Android phone yung gamit mo. And ito yung pwede mong gamitin if in case wala na talaga tayong options na webcam, wala tayong options na digital camera or DSLR, wala tayong camcorder or video cam, at least meron kayong Android phone. Or kung wala kayong Android phone, mas mainam nga iPhone kasi alam ko ang iPhone mas maganda ang quality niya when it comes to video quality. Okay? So ito na yung setup ng, for example, kung gagamitin nyo man na camera ninyo is yung Android phone yan. So, at least yung mga setup natin ngayon. So, balik tayo doon sa isang cam ko Balik tayo sa isang cam ko. Ayan. Nakabalik ko sa akin. So far, ayun yung setup na pwede natin gawin ngayon. Sa ngayon, yun yung pwede natin gawin na setup for our live stream. So, again, as a recap, pwede kayong gumamit ng inputs na camera nyo ng DSLR, video camera, or even yung inyong Android phone. And through Android phone, kung Android phone yung gagamitin nyo, ang kailangan nyong i-prepare is yung iRuin webcam. So kung balik mo dito, Stan. Kung merong, sabihin na natin, kung meron siyang part dito mo tutok ayan, sige, lapit mo pa, ayan. Kung may part dito na nandiyan yung tao dito, yung watermark niya, i-adjust nyo na lang pataas yan. Para di makita yung watermark. Diba? So at least, meron pa yung magagamit ng camera para mawala lang yung watermark. Okay? So break mo sa akin. So ayun yung mga gagamitin natin. Kung Android phone gagamitin nyo, iRuin app lang kailangan nyo. iRuin app sa cellphone, iRuin app sa tawag dito sa may ating laptop. Kung video cam, HD cam, camcorder, DSLR, kailangan nyo nito. The video capture device para ma-convert yung HDMI input mo into a USB input. Kasi kailangan yan, naka-USB input. Okay ka na dun sa camera mo. Wala na tayong ibang magiging problema doon. Konting settings lang, tweak sa OBS, add camera. Okay na tayo doon. And when it comes to audio, pwede ka nang direct connect sa audio mo dito sa laptop. Okay lang yan. Kaso medyo copy yung sound natin doon. Pwede mo namang i-direct from the mixer papunta sa iyong laptop. Okay, still, magkakaroon ka pa rin ng parang mga static. Ang pinaka-the best talaga is to connect your mixer first into an audio interface. Okay, na pwede yan. Yung digital, kung meron kayong digital mixer na extra, o may digital output na mixer, USB output, kailangan ma-convert natin yung signal ng USB pa rin. So, eto, ang nagsaserve ko ngayon, ito yung camera ko, ito ngayon yung audio ko. So, dito nanggagaling yung dalawa inputs ko. Which is more na mas malinaw, more na mas maganda yung quality na mabibigay mo sa inyo. Okay?
So, yun lang. Sana may natutunan kayo kahit medyo magulo yung instructions ko, magulo yung video. May mga tanong kayo, pag troubleshoot kayo sa mga setup ninyo sa live streams ninyo in your churches, feel free to comment dun sa video natin na to. And itatry ko yung best ko para tulungan kayo. Again, ako si Sir Jeff, di man ako professional na live streamer, pero I hope na makatulong sa inyo yung mga na-share ko ngayong araw nito. And hopefully na makita rin namin as the Vision Church Central yung improvement sa mga live streaming services natin. And that's it for our video about live streaming. We pray and hope na ito po ay naging malaking tulong para po sa inyo, para po sa atin pong church ngayon na kinakaharap po natin na digital platforms. And we pray din na mas marami pa kayo ma-reach out through this live streaming setup na gagawin po ninyo. If you have any questions po regarding this video, just comment down below para po makikita po namin ito at masasagot din po namin at the same time. And kung kayo naman po ay successful na nagawa po ninyo yung inyong pong live streaming sa pamamagitan ng video na to, nakatulong ito sa inyo, please tag us. Ang atin pong Facebook page ay Jesus Vision World Harvest Ministries. So, itag nyo lang po kami para po makikita po namin yung result ng inyo pong live streaming. So, kahit na po meron tayong mga ganitong digital platforms, we are still praying for the better result ng atin pong, of course, ng ating prayer na maging maayos po ang lahat at makabalik po ang lahat sa corporate worship. Pero alam po natin na malaking tulong po ito sa atin ngayon. So don't forget to like and subscribe this YouTube channel of Jesus Vision World Harvest Ministries. And kung meron pa rin kayong mga kailangan sa church nyo, technical setup, equipments, or anything, i-comment nyo rin down below para matulungan po namin kayo. So God bless everyone. Thank you!